Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito po yung nagbabiral sa social media, mga kaplastic, na kung saan ay ito yung nangyari sa Victory Liner na bus. Nalulan ng dalawang pasahero na sa harapan at katabi niya po yung driver ng bus. Nabigla-bigla na lang pong may isang gunman na pinaputokan ng 6 na beses. Ang mag-asawa pala na ito, mga kaplastik. Nandito, makikita nito sa screen, mga kaplastik, posibleng rason ng insidente sa loob ng bus. Baga, conspiracy theory lang to, mga kaplastik. Kumbaga, hindi po yan ng pinaka-katotohanan. Pero ating i-review, mga kaplastik, kung bakit pinatay ng walang habas yung mag-asawa doon sa Victory Liner. Panoorin natin yung video, mga kaplastik. Posibleng rason ng insidente sa loob ng bus. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang komento ng isang netizen. Ito'y matapos niyang ilabas ang posibleng rason kung bakit nagawa ang karumal-dumal sa mag-asawa na pasahero ng bus. Tila sa komentong iyon ay may nabuong haka-haka sa isip ng mga tao na kine-question pa rin kung bakit yun nagawa sa kanila. Ayon kasi sa marami ay planado at malinis ang pagkakagawa ng mga kriminal. Lingid sa mga ibang mga manonood ko sa aking Facebook page tsaka sa YouTube channel, kung napanood nyo na po, ito, papakita ko sa screen ko kung napanood nyo na po itong video na ito, malamang hindi nyo kakayanin panoorin ng buo ito. Para sa mga matitibay lang ang sikmura. Bigla-bigla po kasing binaril yung mag-asawa na dalawang magkatabi na masarap ang pagkakatulog sa harapan ng bus passenger seat. Nakatabi niya yung driver. Yung driver parang easy lang hindi natakot. Hindi man lang nasindak doon sa video na yon. Parang hindi ko alam kung may sabwatan, di natin alam, di ba? Kaya nakaset up na buo doon sa harapan. So panoorin natin yung video, mga kaplastik. Ang biyahe ng bus ay galing Manila papuntang Nueva Ecija. Pauwi na raw sana ang mag-live-in partner nang mangyari ang krimen. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang posibleng rason at ano nga bang meron sa kanilang pinuntahan? Kitang-kita sa kamera kung paano pinagbabarilang hinihinalang mag-asawa sa loob ng pampasaherong bus. Base sa inisyal na report ng pulisya, habang bumabiyahe ang bus sa bulubunduking daan sa barangay Minuli, Caranglan, ay bigla na lamang lumapit mula sa likuran ng 2 lalaking suspect at pinuputukan ng mga biktima sa ulo na nakaupo sa unahan. Tig-2 putok ng baril ang ginawa sa kanila ng mga suspect na kapwa nila pasahero. Pagkaraang maisagawa ang krimen, pinahinto ng mga suspect sa driver ang bus malapit sa ilog sa kahabaan ng Maharlika Highway at bumaba ang mga ito. Casual itong mga bumaba na tila walang nangyari. Oo nga parang something fishy, di ba? Yung driver ng bus, parang relax lang yung nangyari yun Nung pumara yung suspect, 2 suspect yun Parang walang nangyari, bumaba lang. Then duguan na po yung 2. 'Di ba? So hindi natin alam, pero panoorin natin kung ano yung punot dulo. Nang mapadaan sa compact sa Barangay Hosan, Caranglan, ay kaagad namang iniulat ng driver sa mga pulis ang insidente na nakuhanan ng dashcam video ng bus kung saan nahagip ang mukha ng mga suspect na nakasuot ng face mask. Sa takot ay makikita rin kung paano tinaas ng driver ng bus ang kanyang 2 kamay para hindi madamay sa engkwentro. Medyo nasintak pa siya, no? Napag-alaman na parehong negosyante ang 2 biktima. Ngunit sa mga komento mula sa netizens, may nagsabi kung ano ang posibleng rason kung bakit binarel ang 2. Planado at may atraso po siguro yung mga pinatay sa loob ng Victory. Sobrang nakakaawa. Galing daw po sa hearing yung mag-live-in, pabalik na ng Maynila. So anong hearing yun, mga kaplastik? Anong kaso yun? Diba? Yan ang hindi pa malinaw kung anong hearing yun. At isa pa, negosyante daw pala yung mga mag-asawa na pinatay sa loob ng Victory Liner. So hindi natin alam kung anong klaseng negosyo yun.
At pangalawa, galing daw sa hearing which is may kinalaban yatang, di ba, sa korte na hindi natin alam kung ano yun. At panoorin natin. Apa daw yun? Grabe talaga pag sa lupang pinag-uusapan, hinahamak lahat. Hula ako, mukhang kamag-anak lang din yung nagpapatay kung about sa lupa ang usapin. Ayun. Sabi daw nila, away lupa. Diba? Hindi ko alam kung bakit away lupa. So, typical na yung nangyayari sa probinsya, mga kaplastik. Kapag away lupa, diba? Patayan. Mana. Yung mga mana, yan. Diba? Kasi usually kasi, ang pinag-aagawan sa pamilya, mga kaplastik, pera at bahay at lupa. Property. Lalo na kung ang yung magulang na magyayao na, yung mga magyuyumao na, at iabilin sa mas paborito nilang anak. Siyempre, may inggit yung mga hindi paborito. Ano tendency nun? Gagawa ng paraan. Which is kung ano yung pinakamagandang paraan para mapabilis nilang makuha ang kanilang hinahangad na yaman. Kahit sa mga politiko, ganun din ang nangyayari, mga kaplastik. Grabe, dahil lang sa away sa lupa. Kinilala sila bilang si Gloria Mendoza Quiliano, 60 years old, at ang kanyang live-in partner na si Arman Bautista, 55 years old. May edad na rin, no? Wala pa ring malinaw na detalye at hindi pa rin sigurado kung tunay nga ba ang nasabing rason. Mas mabuting antayin natin magsalita ang pamilya ng biktima. Dahil hanggang ngayon ay wala pang nilalabas sa pahayag ang pamilya ng dalawang biktima. Yan, conspiracy theory lang naman po yung lumalabas na chismis na agway lupa. O, di ba? Kaya nga nakalagay sa caption, posibleng rason kung bakit pinatay yung mag-asawa sa loob ng Victory Runner. Diba? At lalo-lalo na mayroon pong kinakaharap sa korte yung dalawa. Kumbaga may kinakatigan sila, mayroon silang yung hinaharap na kaso. Kasi pag mayaman ka talaga, walang peaceful yan eh, mga kaplastik. Kundi man sa pera yan, sa kapangyarihan. Lalo na kung ikaw ay papasok sa politika, talagang welcome to the politics fucking world, mga kaplastik. Talagang mamamatay ka na maaga. Di ba? Tingnan mo naman yung mga gunman na yan, yung mga hard killer. Kung patayin lang nila parang hayop, no? Walang pakundangan. Baga bayad na sila eh. Wala na silang atraso. Kung magkano man yung nakapatong sa mag-asawa na yon, di tiba-tiba siya sa mga oras na ito, mga kaplastik. Pero maatim mo ba yung kinita mo galing sa dugo ng mag-asawa? Sana sumuko ka kung sino man yung pumatay dito sa mag-asawa na ito. At lalo-lalo na nakita ka sa dashcam yung pagmumukha mo. Kung meron ka pang natitirang konsensya sa katawan mo, sumuko ka na. Kaya wala pang kumpirmasyon kung may ugnayan ba ito sa lupa, gaya ng komento ng ilang netizens. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya at paghahanap sa mga suspect na nagkunan sa dashcam ng bus. At kung ano ang pakay nila kung bakit nagawang pagbabarili ng dalawang biktima. Lubos naman ang pakikiramay ng marami sa trahedya na sinapit ng mag-live-in partner. Alam mo, mga kaplastik, kay lupa man yan o ano man ng mga alitan na yan, Netizens, naiintriga sa costume. ano man ang alitan na yan, mga kaplastik, siguro kapag mayaman ka talaga, marami ka talagang makakalaban o may mga tao talagang pilit kang sisirain sa buhay. Alam mo naman, kapag ikaw ay yumaman, maraming mga taong nakaantabay sa'yo na possibly na masasagasaan mo o makakasagupa mo sa buhay. Kung ano man yung mga atraso na yon, mga kaplastik, siguro malalaman naman natin sa mga susunod na
lalabas na balita sa social media. Kung ano man yung talagang totoo o yung katotohanan sa likod ng pagpatay sa dalawa na ito. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.